Ano kaya nangyayari dun sa bahay ni na Ate Lydia? Bakit may mga pulis? Han? Galing ka ba kina Ate Lydia? Ano daw nangyayari dun? Nahanap na raw nila si John. Yung nawawalang asawa ni Ate Lydia. Talaga? Ilang buwan na yung pinaghahanap ng pulisya. Saan daw sila natagpuan? Buhay daw ba? Wala na si John. Patay na. Ha? Diyos ko. Ano daw ay kinamatay? Tsaka saan nila natagpuan? Sa basement ng bahay nila. May isang secret door pala noon na hindi napansin ng mga pulis nung unang beses silang nag-imbestiga. Ano? Kung ganon, sino pumatay kay John? Nilooban ba sila? Naku, hindi na talaga ligtas ang panahon ngayon. Akala ko, nakaligtas na ako sa mga masasamang loob nung umalis ako ng Pilipinas. Pati pala dito sa Amerika, meron pa rin. Hindi sila nilooban. Eh kung ganun, paano siya namatay? Teka, si John ba mismo pumatay sa sarili niya? Kasi silang dalawa lang naman ni Ate Lydia magkasama. Unless... Oo, Han. Tama ang naiisip mo. Oh, hindi. Imposible. Hindi magagawa ni Ate Lydia yun. Kilala natin siya. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Sobrang bait ni Ate Lydia pero naisip ko rin. Hindi kaya napuno na rin siya sa lahat ng mga kasalanan ni John sa kanya? Kahit na, di ko pa rin kayang isipin na makakayang pumatay ni Ate Lydia ng tao. At ang masaklap, hindi lang pala si John ang pinatay niya. Ano? May sapat na ebidensyang nagtuturo na si Ate Lydia ang nasa likod ng sunod-sunod na patayan dito sa lugar natin. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Isang magandang araw sa ating lahat, mga ka-Aswang Radio. Narito na naman ako, ang inyong minamahal na si DJ Rosana. Of course, upang maghatid ng isa na namang nakakapangilabot na kwentong sure akong hindi niyo makakalimutan. Sa unang eksena pa lang na napakinggan natin, alam niyo na kaagad na sa bansang Amerika nangyari ang kwentong to. Ang taray! Mukhang pang international na yung level natin ngayon. Pero oo nga no, minsan ba naitanong niyo rin sa isip niyo, may aswang rin kaya sa ibang bansa? Well, sa araw na to, masasagot na ang tanong sa isip natin. Sana naman hindi lumipad yung aswang na to mula Pilipinas papuntang Amerika. For sure, nakakapagod yun if ever. Anyway, hindi ko na kayo bibitinin pa. Simulan na natin ang kwentong ito. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Dear DJ Rosana, tawagin niyo na lang po akong Roxanne. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay nangyari noong 1997 sa Texas, USA. 25 anyos ako noong nangyari ito. Isa akong nurse noon sa bansang Amerika. Ipinetition ako ng auntie ko na nakapag-asawa ng isang Amerikano. Sa US ko na rin nakilala ang asawa kong may lahi ring Pinoy na tawagin na lang nating friend. Tuwang-tuwa po ako nung ikinasal kami at lumipat sa unang-unang bahay namin as a married couple. Ang hindi ko alam, ito pala ang simula ng isang madilim na kabanata ng buhay namin. Wow! Ang ganda! Seryoso ka ba, Han? Bahay talaga natin to? Oo naman. Pinag-ipunan ko talaga to. Bago pa tayo ikasal. Gusto ko kasing suplisahin ka. Well, nagtagumpay ka kung ganun. Sino ba namang hindi masusurprise dito? Ang gandang bahay nito. Ang laki-laki pa. At hindi rin to ganun kalayo sa ospital. Kung saan ka nagtatrabaho bilang nurse. 20-minute drive lang. Oo nga eh. I think na hindi ito masyadong malayo sa office mo. Kaya convenient talaga ang location ng bahay natin. O halika na. Pumasok na tayo at nang makita mo na ang loob ng bahay. Sige, excited na rin ako eh. DJ Rosana, pakiramdam ko po ay ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo nun. Sobrang saya ko kasi binigyan ako ng Panginoon ng isang mabait, mapagmahal at responsableng asawa. Talagang namangha ako sa bahay namin na may 2 palapag at 2 kwarto. Unang kita ko pa lang sa loob ng bahay, parang ni-imagine ko na magiging mga anak namin na nagtatakbuhan at naglalaro doon.
Ang dami na niyang mga nakukuha mong picture ah. Oo. Ipapadala ko mga to sa Pilipinas. Sure na sure kasi akong magugustuhan to ni nanay at tatay. Di ba bago tayo nagpakasal? Nakausap ko mga magulang mo. Ang bili nila sa akin, alagaan raw kita. Kaya nga, nangako rin ako sa kanila. Nagagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng isang magandang buhay. At binibigay mo na nga to sa akin ngayon. Honestly, ang swerte ko sa iyo, Han. Hindi ko alam kung anong kabutihan na gawa ko sa past life ko to deserve someone like you. Hindi sa past life mo, kundi sa buhay mo talaga ngayon. Napakabuti mo kayang tao. Mula nung nakarating ka rito sa Amerika, hindi lang mga magulang at kapatid mo ang tinutulungan mo. Pati mga kamag-anak nyo, natutulungan mo rin. Pinutupad ko lang din ang pangako ko sa kanila. Nakita at naranasan ko kasi kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. At silang lahat naging mabuti sa akin noon. Tinulungan nila ako nung mga panahong hirap na hirap ako. Kaya ngayon, I'm simply giving back sa kanila. At ito nagpapasaya sa akin. Dahil mabuti ang kalooban mo. Naku, magluluto na ako ng dinner bago pa humaba ang pagbobolahan natin. Was for dinner ba? It's a surprise na lang kita, Han. Aba, may pa-surprise ka pa ha? Maayos po ang lahat sa unang linggo namin sa bago naming bahay. Peaceful ang neighborhood at ramdam kong safe kami doon. Isang umaga, day off ko noon kaya naisipan ko mag-jogging para makapagpapawis naman. Daladala ko noon ang aso naming si Charlie. Pinoy rin po pala kayo. Oo. Ikaw ba yung asawa ni Fred? Magkakilala po kayo ng asawa ko? Nagkakilala kami nung hindi pa kayo nakakalipat dito. Naabutan ko kasi siya dati na chinecheck ang property na ito. Eh alam mo naman tayong mga Pinoy pag nagkikita dito sa Amerika. Oo nga po nakakatuwa. Nakakamangha yung asawa mo. Kahit dito sa Amerika lumaki, sobrang galing pa rin magsalita ng Tagalog. Opo, nagtatagalog daw kasi sila sa bahay nila mula nung bata pa siya. Tsaka madalas din siya umuwi sa Pilipinas dahil close siya sa mga pinsan niya. Naikwento nga niya. Pareho pala kaming taga Pangasinan. Talaga po? Ako naman po ay tubong Pampanga. Masaya ako't may mga kaibigan na akong Pinoy dito. Bukod sa pareho kaming Pinoy, mabilis pong gumaan ang loob ko kay Ate Lydia dahil ramdam ko ang kabutihan niya. Mas matanda po siya sa amin ng 10 taon at itinuring niya kaming parang yung mga bunsong kapatid. Sakto namang magkatapat lang ang mga bahay namin. Kaya mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Ang bait ni Ate Lydia, no? Alam mo bang pareho pala kaming breadwinner? Siya ang bumubuhay sa pamilya niya sa Pilipinas. May anak din daw siya sa pagkadalaga na inaalagaan ng nanay niya. Oo. Itinanong ko nga sa kanya dati kung wala ba siyang planong ipetisyon ng anak niya para magkasama na sila dito sa Amerika. Total, wala rin naman silang anak ng asawa niya. Tama. Bakit nga ba hindi niya pinitisyon ng anak niya? Ayaw raw ng asawa niyang si John. Ano? Bakit naman? Di raw kasi tanggap nito na may anak siya sa pagkadalaga. Sira ulo naman palang lalaking yun Ba't niya pa pinakasalan kahit alam niya may anak na si Ate Lydia? Hindi raw kasi sinabi kaagad ni Ate Lydia kay John na may anak siya. Sa kagustuhan niya makapunta dito sa Amerika. Inilihim niya ang katotohanan dito. Kaya nung nalaman ni John ang totoo, nagbago rin ang pakikitungo nito sa kanya. Paano nagbago? Nakuhan, huwag na lang natin silang pag-usapan pa. Buhay nila yun Ang importante narito tayo para damayan at tulungan si Ate Lydia pag kailangan niya tayo. Sa bagay, tama ka naman dyan. O sige, matulog na tayo. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Mga kaaswang radio, ano masasabi niyo sa ginawa ni Ate Lydia? Ako, although hindi ako nag-a-agree sa ginawa niyang paglilihim, hindi ko rin siya magawang sisihin ng lubusan. Kasi
hindi naman talaga natin alam yung tunay na sitwasyon niya dito sa Pilipinas. Baka kapit sa patalim na rin talaga si Ate Lydia noon. Kagaya ng iba pa nating mga kababayan. Kaya naman, nung may nakita siyang oportunidad para magkaroon ng mas maayos na buhay, edi yun, sinunggaban niya na kaagad, di ba? At kahit na mahirap pa para sa kanyang ilihim na may anak na siya, ginawa pa rin niya alang-alang sa kagustuhan niya makapunta ng Amerika. Pero, curious ako kung paano nagbago pa ang kitungo ng asawa niya sa kanya. At higit sa lahat, ano kaya talaga magiging papel ni Ate Lydia sa buhay ng sender natin? Sige, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan na natin ang mga susunod na eksena. Aswang Radio. Wow! Sarap ng adobo. Salamat talaga sa pagtulong mo sa akin, Ate Lydia, ha? Pinuntahan mo pa talaga ako dito sa bahay. Sus, tong batang to, napaka-OA. Para namang 1 milyang layo ng mga bahay natin. Nasa tapat lang kayang bahay namin. Alam niyo po, dati akala ko magaling ako magluto. Pero ngayon tinuruan niyo ako, pakiramdam ko mas gumaling pa ako. Nako. Mahalaga na magaling kang magluto. Ika nga nila, the way to a man's heart is through his stomach. Kaya sigurado akong mas mamahalin ka ng asawa mo pag natikman niya itong niluto mo. Oo nga po. Teka, ate, ano yung malaking pasa sa kanang balikat mo? Na paano yan? Wala lang to. Nadulas kasi ako sa banyo kahapon habang naglilinis ako. Alam mo naman ako, minsan tatanga-tanga. Sure ka ba dyan, ate? Kasi laki niyan Sigurado ako masakit yan. Ano ka ba? Malayo to sa bituka. Umaandar na naman yung pagka-nurse mo. Huwag mo akong alalahanin, gagaling din to. Ate, nag-aalala ako sa'yo. Okay lang talaga ako. Lahat naman tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Pero matibay tong Ate Lydia mo. Kung ang mga aswang nga sa probinsya namin nagawa kong labanan dati, ito pa kayang pagsubok ko sa buhay dito sa Amerika? Ate Lydia naman. Ba't umabot yung usapan natin sa aswang? Para naman tayo nasa pelikula niyan Ay nako, ikaw na bata ka. Hindi ka pala naniniwala sa aswang? Hindi naman sila totoo. Ginagawa lang silang panakot sa atin ng mga bata pa tayo. Alam mo na, para hindi tayo maging pasaway. Paano kung sabihin ko sa'yong totoo sila? Kinikilabutan naman ako sa'yo, ate. Seryoso ako. May mga aswang nga. Hindi ka lang ako sigurado kung nandito rin sila sa Amerika. Pero sa probinsya namin, naglipa ng mga halimaw na yan. Sa katunayan, ilang beses ko na silang nakalaban. Marunong po kayo makipaglaban sa mga aswang? Oo. Yung namayapa ko kasing asawa, isang manunugis ng aswang. Hanga ako sa misyon nila. At pati na rin sa kanilang katapangan. Kaya nagpaturo ako sa kanya kung paano lumaban sa mga aswang. At kalaunan, sumapi na rin ako sa grupo nila. At kahit nang nasawi ang asawa ko sa isang engkwentro sa mga aswang, hindi pa rin ako umalis sa grupo nila. Galit na galit nga sa akin ang nanay ko Bakit naman po? Ayaw niyang sumapi ako sa grupong yon. Masyado daw delikado. Sa bagay, naiintindihan ko naman siya. Nanay ko siya Hindi ko siya mapipigilang huwag mag-alala para sa akin. Ganyan siguro talaga ang lahat ng ina. Yung nanay ko rin. Kahit ang tanda-tanda ako na at ngayon may asawa na, parang bata pa rin ako kung ituring. Pero since narito na kayo sa US ngayon, ibig sabihin po ba tumiwalag na kayo sa samahan nyo? Hindi naman. Tuwing nakakauwi ako ng Pilipinas, sumasali pa rin ako sa mga misyon. Hindi ko na siguro ito maaalis sa pagkatao ko. Mula kasi nung nasawi ang una kong asawa, ginawa ko ng misyon sa buhay ang puksay ng lahi ng mga aswang. Gusto kong makamit ang hustisya kahit papano. Mahirap, pero gusto ko pa rin subukan. Kailan po ba kayo huling nakipaglaban sa aswang? Naku, matagal na. Ang tagal na rin kasi mula nung huling uwi ko sa atin. Siguro 5 years ago na. Pero pag nakauwi ulit ako, makikipagbakbakan ulit ako sa mga halimaw na yon. Ang astig mo pala, ate. Adobo bang naamoy ko? Hi, hon. Nandito ka na pala. Oo, adobo nga. Tinulungan ako magluto ni Ate Lydia, kaya kailangan mo tong matikman. Saktong-sakto. Gutom na ako. Ate Lydia, dito ka na mag-dinner. Naku, hindi pwede. Kailangan ko pang ipaghanda na makakain ng asawa ko. Bakit hindi mo na lang siya dalhin dito? Sabihin mo, ini-invite namin siya for dinner.
Hindi papayag yon. O sige na, kumain na kayo. Uuwi na muna ako at marami pa akong gagawin eh. Sure ka ba, Ate Lydia? Oo, sure na sure. Sige na. Kinagabihan ay ikinuwento ko sa asawa ko tungkol sa nakita kong pasa ni Ate Lydia. Iba kasi talaga ang kutob ko at hindi ako mapakali. Han, hindi naman siguro sa pakailamera ko, pero hindi ko talaga maiwasang mag-alala para kay Ate Lydia eh. Mahalaga siya sa akin. Para ko na siyang kapatid. Kaya kung tama ang kutob ko, na sinasaktan nga siya ng asawa niya, gusto kong tulungan siya. Pero Han, sinabi na ni Ate Lydia sa'yo na nadulas lang siya sa banyo, di ba? Bakit hindi na lang natin siya paniwalaan? Nurse ako. Kahit papano alam kong kaibahan ng pasa ng nadulas sa banyo at ang pasa ng pinagbuhatan ng kamay. So, sinasabi mo bang convinced ka talaga na inaabuso si Ate Lydia ng asawa niya? Oo, malakas ang kutob ko. Ayaw lang siguro sabihin ni ate sa atin dahil nahihiya siya or natatakot. Ewan ko pero sigurado ako may rason siya. Irespeto na lang muna natin ang desisyon niya. Sure naman ako na sasabihin niya sa atin ang lahat. At hihingi rin siya ng tulong sa atin. Pag ready na siya. Kagaya nga po ng sinabi ng asawa ko, sinubukan kong tanggalin sa isip ko na inaabuso si Ate Lydia ng asawa niyang si John. Sinubukan kong i-convince ang sarili ko na mali ang kutob ko. Pero palagi ko pa rin sinasali si Ate Lydia sa mga pagdarasal ko. Sana'y malagpasan niya ang mga bagay na hindi niya magawang sabihin sa amin. Alam niyo, in all fairness believe din naman ako kay Sender. Alam mo kasi na hindi lang siya basta nakikialam for the sake of being a marites, no? Nararamdaman ko talaga na she's coming from a place of love. Genuine talaga ang concern niya para sa isang kababae na tinuturing na niya parang tunay na kapatid. Tsaka ganyan naman talaga mga Pinoy sa ibang bansa, di ba? Sila rin naman yung nagtutulungan. Alam niyo kaya sana may magawa nga siya para tulungan si Ate Lydia sa sitwasyon na to. Aswang Radio. Ay, finally. Nakapag-night out rin tayo. Ang tagal din natin itong hindi nagagawa. The last time we did this, hindi pa tayo engaged noon Sinabi mo pa. Masyado na yata tayo nagiging busy sa trabaho natin. Alam mo na, marami din tayong pinag-iipunan. Gusto ko rin kasi na oras na magkaroon na tayo ng anak, yung ready na talaga tayo, financially speaking. Agree naman ako dyan. Pero wala naman sigurong masama kung paminsan-minsan mag-unwind tayo. Kagaya ngayon, narito tayo sa isang pub, just enjoying a bottle of beer. Di naman siguro natin ikakapulub ito, di ba, Han? Tama ka. Let's do this more often. Next weekend, hanap naman tayo ng ibang pub o di kaya'y restaurant. Han? Nakikita mo ba ang nakikita ko? Ha? Ang alin? Di ba si John yun? Ang asawa ni Ate Lydia. Asan? Yun o. Di mo pa nakikita? Teka. Oo nga no. Bakit may kasama siyang babae? Tsaka, sobrang dikit pa ng katawan nila sa isa't isa. Nangangaliwang asawa ni Ate Lydia. Teka, wag muna nating husgahan. Wala pa tayong sapat O na... ayan. Ah, Nakikita mo na sila ngayong naghahalikan. O ngayon mo sabihin sa akin, wag muna nating husgahan. Sige nga. gago talagang lalaking yan Ang pait-pait ni Ate Lydia Tapos lulukuhin lang niya. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Cheating po kasi ang pinakaayaw ko sa lahat. At hindi ko hahayaang manatiling blinded si Ate Lydia sa panloloko ng asawa niya. Kaya naman kinabukasan ay kinausap ko siya nung pumunta siya sa amin. Madalas po kasi siyang pumunta sa bahay para sabay kaming magluto ng pagkain. Naging bonding moment na po naming dalawa yun. Kaya habang nagluluto, ay sinabi ko na sa kanya ang nakita namin kagabi. Pasensya ka na, Ate Lydia. Hindi ko intensyon saktan ka, pero feeling ko kasi magtataksil ako sa'yo kung hindi ko sasabihin ng totoo. Okay lang. Alam ko namang wala kang masamang intensyon eh.
Tsaka hindi na ako nagulat sa sinabi mo. Matagal ko nang alam na may ibang babae si John. Ano? Pero, Wala naman ako magagawa eh. Asawa ko pa rin siya. Isa pa, wala akong trabaho. Umaasa lang ako sa kanya. At sa kanya rin galing ang perang ipinapadala ko sa Pilipinas. pero hindi pa rin yun sapat na rason para hayaan mo siyang lokohin ka. Niloko ko rin naman siya nung pinaniwala ko siyang wala akong anak. Kaya hindi ko rin siya masisisi kung ginagawa niya to sa akin ngayon. Ate Lydia, biktima ka dito. Di mo kailangang isisi sa sarili mong kasalanan na asawa mo. Ba't di mo siya iwan? Nandito ka na sa Amerika. Pwede ka na maghanap ng trabaho dito. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Wala akong pinag-aralan At pero masipag ka at madiskarte. Ate, tutulungan kita makahanap ng trabaho. Tutulungan kita makapagsimulang muli. Basta't iwan mo lang asawa mo. Hindi ko kaya. Nakakatawa, no? Ang isang matapang na babaeng kagaya ko na kayang makipaglaban sa mga aswang ay may ganitong klaseng kahinaan rin pala. Na hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko sa asawa ko. Malakas ka, Ate Lydia. Naniniwala akong kaya mo siyang iwan at magsimulang muli. Sana nga kaya ko. Pero wag kang mag-alala, Roxanne. Darating din ang araw na matatapos ang paghihirap ko. Matatapos din ang lahat ng to. At makukuha rin ang asawa ko kung anong nararapat sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ano ba yan? Ang bigat naman sa loob nitong pinag-uusapan natin. Mag-change topic na nga lang tayo. Baka pumangit pang lasa nitong niluluto nating kaldereta. Alam kong dinaan lang niya sa biro ang pinagdadaanan niya. Pero ang totoo ay nahihirapan na talaga siya. Sa sumunod na mga araw ay muli ko na namang nakitang may pasa si Ate Lydia. Hindi nagtagal, ay umamin na rin siya sa akin na pinagbubuhatan nga siya ng kamay ng asawa niya. Ang masaklap, kahit anong sabihin ko sa kanya, ay hindi pa rin talaga niya ito magawang iwan. Ay, sa wakas, makakakain na rin tayo. Grabe, ang toxic ng shift na to ha. Ano bang meron sa araw na to? Sinabi mo pa, Ate Elsie. Di ko rin alam kung anong meron ngayon, parang isinumpang araw na to eh. Bakit kasi hindi na lang tayo ipinanganak na milyonaryo? Eh di sana hindi tayo nagpapakahirap dito sa Amerika. Tapos yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, ang tingin yata nila sa atin ay pinupulot lang natin ang perang ipinapadala natin sa kanila. Oo, high blood ka na naman sa mga kamag-anak mo. Ano na naman bang nangyari? Hingi kasi ng hingi kahit kapapadala ko pa lang. Kulang na lang ay buhayin ko ang buong baryo namin. Akala siguro nila madali lang ang trabaho nating mga nurse dito sa Amerika. Ay, kung alam lang nila kung gaano kahirap. Buti pa sila yung gumagalang aswang lang sa baryo namin ang kinatatakutan nila. Eh ako, takot akong magutom dito sa Amerika at walang maipadala sa Pilipinas. Ni hindi ko pa nga napupuno yung ipapadala kong balikbayan box eh. Teka, may aswang sa banyo nyo? Oo. Pag-aalagala raw tuwing gabi. Pati yung mga alaga naming baboy at kambing ay nabiktima. Ayun, gutay-gutay ang katawan. Totoo ba talaga mga aswang na yan? Oo naman. Totoong-totoo. Minsan na ako nakakita ng aswang nung dalaga pa ako. Nako, itsura pa lang ng aswang. Para ka nang mapuputulan ng hininga. Niloloko nyo naman yata ako eh. Hindi ako nagbibiro. Nanlilisik ang mga mata ng aswang na nakita ko. May nakamamatay na pangil at may mahahabang kuko. May mga dugo pa sa paligid ng bibig nito at tumutulo ang laway na parang gutom na gutom. Buti hindi ka sinugod ng aswang. Nasa loob kasi ako ng bahay noon at nakita ko lang ang aswang nang sumilip ako sa bintana. Hindi siya nakalapit sa bahay namin kasi napapaligiran yun ng mga pangontra. May kakilala kasing albularyo si nanay kaya alam na alam niya ang mga pangontra sa aswang. Nakakatakot naman. Mahirap sigurong paniwalaan ang isang katulad kong alagad ng siyensa ay naniniwala sa mga aswang. Pero totoo talaga sila. Ika nga nila, to see is to believe.
Nakita ko mismo. Nakita ng dalawa kong mata ang aswang. Kaya naniniwala talaga ako sa kanila. Hindi po natanggal sa isip ko ang mga sinabi ni Ate Elsie habang nagmamaneho ako pa uwi. Mula kasi pagkabata ay hindi na ako naniniwala sa mga aswang. Para sa akin, nag-i-exist lang ang mga ito sa pelikula. Fictional lang, kumbaga. Pero kung sina Ate Lydia at Ate Elsie na ang nagsabi na totoo ang mga ito, baka nga meron talagang mga aswang. Wala naman silang dahilan para magsinungaling sa akin. Nawala lang po sa isip ko ang tungkol sa mga aswang nang makarating ako sa bahay. Nakita kong nakatayo sa may porch namin si Ate Lydia, dala ang aso niyang si Tom. Ate Lydia, kanina ka pa ba dyan? Ba't dala mo aso mo? Kailangan ko ang tulong mo. Ate, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Kailangan kong umuwi sa Pilipinas. Malubha na raw kasi ang kondisyon ng nanay ko. Hindi na makabangon. At ang sabi ng mga kapatid ko, parang ako na lang daw ang hinihintay ni nanay para makapagpahinga na siya. Diyos ko, ikinalulungkot ko ang pinagdadaanan ng pamilya niyo, ate. Ano bang may tutulong ko sa iyo? Iiwan ko muna sana dito ang aso ko habang nasa Pilipinas ako. Ayaw kasi siyang alagaan ni John eh. Alam mo naman ang ugali ng asawa ko. Siyempre naman, ate. Makakaasa kang alagaan namin si Tom habang wala ka. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo sa Pilipinas, ha? Maraming salamat, Roxanne. Nagyakapan kaming dalawa ni Ate Lydia bago siya umalis. Naramdaman ko ang panghihina ng katawan niya dahil sa kanyang pinagdaraanan. Kung pwede ko lang talaga siyang samahan pa uwi ng Pilipinas ay gagawin ko. Pero hindi rin naman kasi ako basta-basta makakapag-file ng leave sa trabaho ko. Pinagdasal ko na lang na sana'y maging maayos ang pag-uwi niya sa Pilipinas. Han? Sino kausap mo sa phone? Si Mama. Ikaw nga kumausap dito, Han. Naririnig na ako sa kwento niya, puro tungkol sa aswang eh. Akin na, kausapin ko. Hello, Ma? Roxanne, iha, kumusta ka na? Sana makapunta ulit ako dyan sa LA. Soon, Ma. Kapag nakapag-ipon kami at may free time, miss ko na din po kayo. Nakakainis siyang anak kong si Fred. Ayaw paniwalaan ang mga kwento ko. Tungkol daw po kasi sa mga aswang kaya ayaw yung seryosohin. Pero lately, dalawang kaibigan ko na po nag-share sa akin ng kwento tungkol sa mga aswang. Kaya medyo curious din po ako. Totoo kasi ang mga yan. Kausap ko kahapon ang kapatid ko sa Pinas. At ang sabi niya, naglipa na raw ang mga bagong yanggaw sa baryo namin ngayon. Maraming mga nabiktima kaya nababalot sila ng takot ngayon. Bagong yanggaw? Ano po yun? Mga bagong aswang. Delikado ang mga yan kasi hindi pa nila kayang kontrolin ang sarili nila. Uhaw na uhaw pa sila sa dugo at gutom na gutom sa lamang loob ng tao. Kaya naman kahit sino ay bibiktimahin nila para lang mapawi ang uhaw at gutom nila. Nakakatakot naman po pala mga yan. At ito pa ang mas nakakagulat. May isang bagong uwi raw na OFW ang nayanggaw sa baryo namin. Alam mo kung anong ginawa? Pinatay nito ang sariling anak at mga kapatid. Diyos ko. Pagkatapos raw nitong kainin ang katawan ng sariling anak at kapatid, ay bigla na lang itong nawala. Alam mo kung anong kinakatakot ko? OFW daw yun eh. Paano kung makarating yun dito? Wala pa ako naririnig na aswang dito sa Amerika. Pero baka magkaroon na ngayon. Hindi naman po siguro mangyayari yan. Nako, itigil nyo na yung pag-uusap nyo yan tungkol sa mga aswang-aswang na yan, ha? Hinatakot nyo lang ang mga sarili nyo. Aswang Radio. Ay, nakakaloka! Parang alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. At alam kong pareho tayo ng iniisip mga kaaswang radio. Diyos ko! Nai-stress ako. Ini-imagine ko palang kinikilabutan na ako. Anyway, pero bago pa ako makapag-spoil sa inyo, no? Ituloy na lang natin. Aswang Radio.
Maraming salamat sa pag-aalaga niyo kay Tom. Walang anuman, Ate Lydia. Hindi namin i-expect na uwi kayo kaagad. 1 linggo lang pala kayo doon. Wala namang rason para magtagal pa ako doon eh. Isa pa, pinapauwi na rin ako ni John. Yung asawa mo talaga, wala mo lang malasakit sa iyo. Namatayan ka na nga, pinauwi ka pa agad. Hindi ka man lang hinayaang magluksa. Ayos lang. Gusto ko na din talagang bumalik dito. Kumusta naman po ang pag-uwi niyo sa Pilipinas? Sana maayos naman ang naging lamay at libing ng nanay niyo. Huwag na lang nating pag-usapan. Naintindihan ko. Sorry po. Ate, alam ko nagluluksa ka pa at sobrang hirap ng pinagdadaanan mo ngayon. Pero wag mo sanang kalimutan na nandito lang kami para sa iyo. Wag ka mahihiyang lumapit sa amin. Alam ko. Salamat sa inyo. Sige, uuwi na ako. May mga gagawin pa ako sa bahay. Mula nung bumalik si Ate Lydia galing Pilipinas ay napansin po namin ang pagbabago niya. Parang wala kaming nakitang emosyon sa mukha niya. Hindi na siya pumupunta sa bahay namin. At halos hindi na rin namin siya nakikitang lumalabas ng bahay. Naisip ko na baka parte ito ng pagluluksa niya. Kaya narespeto muna namin ang desisyon niya. Kung ito ang makakatulong sa kanya na makapag-heal, susuportahan ko siya. Ano ba yan? Inimbitahan mo ako dito sa bahay niyo para kumain. Tapos kulang pala yung ingredients mo. Sorry na kasi, Ate Elsie. Alam mo naman marami ako iniisip. Ay nako, ano pa nga ba? Halika na. Sasamahan na kita mag-grocery. Baka may makalimutan ka pang bilhin. Wala pa naman tayo sa Pilipinas. Walang malapit na sari-sari store dito. Sige, kunin ko lang susi ng kotse. Isang araw po ay pinapunta ko sa bahay namin si Ate Elsie para doon mag-dinner. Sinama naman niya ang bago niyang boyfriend na isang Amerikano. Mabilis tong nakasundo ng asawa ko dahil pareho silang mahilig sa football. Kaya naman iniwan na namin sila ni Ate Elsie sa bahay at pumunta kami ng grocery store. In fairness sa bago mong jowa, may tsura. Hindi lang may hitsura. Pogi talaga. Hotness overload. Alam mo naman ako, pihikan. Sana lang matino na yan jowa mo ngayon. Di kagaya ng ex mo na pinaiyak ka lang pinagpalit sa iba. Ako, huwag mo nga akong i-remind sa lalaking yon at umiinit ang ulo ko. Bilhin na lang natin ang lahat ng kailangan nating bilhin dito. Ate Lydia? Nagulat po ako nung makasalubong namin si Ate Lydia sa grocery store. Wala na naman po akong mabasang ekspresyon sa mukha niya. May hawak siyang pushcard habang nakatitig sa aming dalawa. Ikaw pala yan. Ate Elsie, ito si Ate Lydia. Yung kinikwento ko sa yung kapitbahay namin. Ate Lydia, ito naman po si Ate Elsie, kasama ko sa trabaho. Hello, nice to meet you. Palagi nga ikinikwento ni Roxanne sa akin. Feeling ko tuloy magkakilala na tayo. Nice to meet you, Ren. Inabot ni Ate Elsie ang kamay niya na kaagad ring tinanggap ni Ate Lydia. Saglit lang silang nag-handshake bago ito bitawan ni Ate Lydia at tumingin sa akin. Sige Maiwan ko muna kayo. Marami pa kasi akong bibilin eh. Ate, gusto mo bang sa bahay na mag-dinner? Magluluto kami na maraming pagkain. Hindi na. Sa susunod na lang. Wala na akong nagawa ng talikuran kami ni Ate Lydia. Hindi ko alam kung bakit parang iniiwasan niya ako. Wala naman ako nagawa o nasabing masama sa kanya para biglang magbago ang pakikitungo niya sa akin. Kaya sinabi ko na lang sa isip ko na hindi ito tungkol sa akin. Nagluluksa yung tao at kailangan kong irespeto ang privacy niya. Karapatan niyang magluksa sa paraang gusto niya. Ate Elsie, okay ka lang? Patinawakan mo ulo mo. Tsaka parang namumutla ka. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Ano? Halika. Humanap tayo ng mauupuan. Roxanne, gaano mo kakilala si Lydia? Bakit mo na itanong? Kasi biglang sumama ang pakiramdam ko nung hinawakan kong kamay niya. Teka, naguguluhan ako. Ano naman ang kinalaman ni Ate Lydia sa biglang pagsama ng pakiramdam mo?
Hindi ko pa ito nasasabi sa'yo. At iilan lang din ang nakakaalam nito. May kakayahan akong masense ang aura ng isang tao. At hindi magandang nararamdaman ko kay Lydia. Parang may mali sa kanya. Imposible. Napakabait na tao ni Ate Lydia. Sana mali ako. Sana hindi totoo ang nasasense ko sa kanya. Gayunpaman, mag-ingat ka pa rin, Roxanne. Hindi lahat ng taong mabait sa paningin mo ay pwede mong mapagkatiwalaan. Hindi nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Ate Elsie. Hanggang sa nakauwi kami, ay ito pa rin ang iniisip ko. Hindi ko na lang muna ito sinabi sa asawa ko dahil ayokong magbago ang paningin niya kay Ate Lydia. Isa pa, wala namang kaming sapat na basihan para masabing masama siyang tao. Kahit minsan ay walang pinakitang masama si Ate Lydia sa amin. At hindi tama na basta ko na lang siyang husgahan. Ha? Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Roxanne, anong problema? Diyos ko, Si Charlie, wala na siya. sinong may gawa nito? Kinaumagahan po ay natagpuan ko ang aso naming si Charlie sa may front porch at wala ng buhay. Gutay-gutay na po ang katawan niya nang maabutan ko. Naliligo ito sa sariling dugo at wala nang natira sa lamang loob nito. Han, wala nang alaga natin. Dana. Alamin natin kung sino may gawa nito sa kanya. Alam kong nasa paligid lang ang nasa likod nito. At kung sino man siya, nararamdaman kong nagsisimula pa lang siya. Anong ibig mong sabihin? Huwag na huwag kayo magtitiwala sa kahit na sino. Kahit sa kapwa nating Pilipino, nasa delikadong sitwasyon kayo ngayon. Nang makauwi sina Ate Elsie, nagdesisyon na akong sabihin sa asawa ko ang tungkol sa sinabi niya kahapon. Kagaya ko ay hindi rin niya kayang paniwalaan na makakagawa ng masamang bagay si Ate Lydia. Pero ang sabi niya ay wala rin naman daw mawawala kung pakikinggan namin ang advice ni Ate Elsie. Huwag na lang daw kaming basta-bastang magtitiwala sa kahit na sino. Aswang Radio. Nako mga kaaswang radio, mukhang tama nga ang hula natin. Ewan ko sa inyo pero naniniwala ako sa mga taong kagaya ni Ate Elsie. Meron talagang may mga kakayahang makasense ng aura ng isang tao. At minsan, kailangan rin nating pakinggan ang mga sinasabi nila para din sa kapakanan natin. Tsaka, tama naman si Elsie sa mga sinabi niya. Hindi tayo dapat magtiwala o agad-agad magtiwala sa isang tao ng basta-basta na lang. Lalo na yung mga bagong dating lang sa buhay natin. Mas mabuting kilatisin muna nating mabuti ang isang tao bago tayo magtiwala. So sa tingin niyo, ano kaya ang susunod na mangyayari? Tama kaya talaga ang sinabi ni Elsie tungkol kay Ate Lydia? Yan ang aalamin natin sa mga susunod na eksena. Aswang Radio. Ay nako, ginabi na talaga ako sa pag-uwi. Grabe, sobrang busy ng araw na to. Sana nakapagluto na si Fred ng dinner namin. Gutom na ako. Isang gabi, nagmamaniyaw ako pa uwi nang may madaanan ako mga pulis at ilang mga tao na nagkukumpulan sa labas ng kagubatan. Bakas sa mukha nila ang pagkagulat, kaya na-curious ako kung ano ang tinitingnan nila. Ipinark ko muna saglit ang kotse ko at mabilis na lumapit sa mga tao. Excuse me, what happened here? Oh my goodness! Namilog ang mga mata ko nang makita ko ang bangkay ng isang matandang lalaki. Nakahandusay ito sa lupa at wakwak ang katawan. Ang sabi ng babaeng napagtanungan ko, natagpuan raw ito ng mga pulis sa loob ng gubat. At ang nakakapagtaka, marami rin daw mga wild animals
ang natagpo ang patay katabi ng mismong bangkay ng lalaki. Narinig kong may mga nagsabing baka may gumagala raw na serial killer sa lugar namin. Kinilabutan ako sa sinabi nila. Lalo't alam kong hindi malayong mangyari yun. Uso naman kasi talaga ang mga serial killer sa Amerika. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may pakiramdam akong hindi ito basta kagagawa ng isang serial killer. Parang ibang klaseng halimaw ang nasa likod nito. Huwag mo na lang masyadong isipin ang nakita mo. Baka bawalan ka pa ng ganang kumain. Grabe kasi talaga nangyari dun sa matandang lalaki eh. Parang hindi to kayang gawin ng isang normal na tao. Kung totoong pinatay ito ng serial killer, ibig sabihin, hindi nga ito gawain ng isang normal na tao. Para kasing kagagawa ng aswang. Aswang? Han naman, nasa Amerika tayo. Walang aswang dito. Alam ko, pero Tanggalin mo na lang yan sa isip mo at baka ma-stress ka lang, okay? Kainin na lang natin itong niluto ko for dinner. Di man lang to kasing sarap ng luto mo, pero pwede na rin. thanks, Han. Sino yon? Teka, titignan ko lang. Diyan ka lang, ha? Nagumpisa akong kumain na habang pinagbubuksan ni Fred ng pinto ang kung sino mang nasa labas. Sa totoo lang, wala talaga akong ganong kumain nun. Pero ayoko namang sayangin ang effort ng asawa ko sa pagluluto. Kaya pinilit ko ang sarili kong kumain. Pero natigilan ako ng biglang. Stay away from me, John! Han? Anong nangyayari dyan? Diyos ko! Naabutan ko si John sa labas ng bahay namin na parang wala sa sarili. Pawisan nito at may mga nagkalat pang dugo sa paligid ng bibig nito. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang tunog ng boses nito na parang isang mabangis na hayop na umaangin. Sinubukan itong sugurin ng asawa ko habang pinipigilan naman siya ni Fred. Anong nangyayari kay John? Hindi ko rin alam. Ganyan na siya nung pinagbuksan ko ng pinto eh. Wala sa sarili at parang gutom na gutom. May dugo sa bibig niya. Hindi kaya siya ang nasa likod ng mga patayan dito sa lugar natin? Posible. Ba't ganyan ang tunog ng boses niya? Para siyang nagiging halimaw. John, stay away from them! I told you to stay inside! Ate Lydia! Biglang kumalma si John nang makita si Ate Lydia. Para itong maamong tupa nagmamadaling tumakbo pabalik sa bahay nila. Hinarap naman kami ni Ate Lydia at wala pa rin kaming mabasang kahit anong emosyon sa mukha niya. Pagpasensyahan niyo na ang asawa ko. Hindi niya sinasadya yon. Ate, anong nangyari sa asawa niyo? Bakit nagkaganoon siya? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Basta nitong mga nakaraang araw, bigla ko na lang napansin na parang wala siya sa sarili. Pawirdo ng pawirdo ang mga kinikilos niya. Ate Lydia, mukhang hindi na kayo ligtas sa bahay niyo. Hindi yata tama na kasama niyo pa rin siya sa iisang bubong. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Ate, nakita mo bang dugo sa bibig niya? Paano kung siyang serial killer na nasa likod ng mga patayan dito sa atin? Pakiusap, Ate Lydia. Lumayo ka na sa asawa mo. Maaaring wala na sa katinoan ng asawa ko. Pero hindi niya magagawang pumatay ng tao o hayop. Kaya wag muna natin siyang husgahan. Ate, hindi naman sa ganun. Sige na. Pumasok na kayo sa bahay niyo. Pasensya na sa estorbo. Basta na lang niya kaming tinalikuran at hindi na kami hinayaan pang makapagsalita. Napilitan kaming hayaan na lang muna siya. Pero pareho kaming nag-aalala noon para sa kalagayan ni Ate Lydia. Kailangan nating mas mag-ingat ngayon. Paano kung bumalik na naman dito ang lalaking yun at saktan tayo? Sa tingin ko dapat tumawag na tayo ng pulis. Magagalit si Ate Lydia sa atin kapag ginawa natin yan. Siguro, obserbahan na muna natin. Pag nangyari ulit yun, tsaka na tayo tumawag ng pulis. Baka kailangan na rin patingnan sa doktor ang pag-iisip ni John. Halata namang wala na sa katinuan ng lalaking yun eh. Pero nakinig siya kanina kay Ate Lydia nang walang kahirap-hirap.
Para bang kontrolado ni ate ang isip at kilos ng asawa niya. Masyadong weird. Tama ka. Nawirdoan din ako sa nakita natin kanina. Ano kaya talaga nangyayari sa mag-asawang yun? Napapaisip rin ako niyan eh. Pansin mo, mula nang bumalik dito si Ate Lydia galing ng Pilipinas, nagbago na siya. Hindi na natin siya gaanong nakakausap o nakikita. Tapos ngayon, pati asawa niya, ang weird na ng kilos. Habang nag-uusap kaming mag-asawa ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Mabilis akong tumayo at pumunta sa banyo. Kaagad naman akong sinundan ng asawa ko. Oh, Han. Are you sure na okay ka lang ba? Napapadalas na ang pagsusuka mo. Ilang araw na rin yan. Hindi ko alam eh. Magpa-check up ka na kasi. Nasamahan kita. Han naman, nurse ka. Alam mo ang kahalagaan ng pagpapa-check up. Kung masama ang pakiramdam mo. Sa ospital ka na nga nagtatrabaho, hindi mo pa magawang pagpatingin sa doktor. Galit ka na niyan? Di ako galit. Nag-aalala lang. Sige na nga. Para hindi ka na mag-alala, sasabihin ko na sa'yo. Next week ko pa dapat to sasabihin eh. Parang surprise ako sa birthday mo. Ayoko naman patagilin pa yung stress mo. Bakit? Ano ba yung sasabihin mo? Nagpa-check up na ako the other day. Oh, anong sabi ng doktor? Han? O ano? Kinakabahan ako dyan sa ngiti mo eh. Huwag ka na nga magpa-suspense. Buntis ako. Ha? Ano? Totoo ba? Magkakaanak na tayo. Sobrang saya naming mag-asawa nung nabuntis ako. Matagal na kasi naming pangarap na magkaroon ng anak. Dahil dito, triple pa ang pag-aalaga ni Fred sa akin. Sabi niya bawal daw ako ma-stress at mapagod. Pinilit pa nga niya akong mag-maternity leave na agad. Mabuti na lang at napigilan ko. DJ Rosana, pakiramdam ko noon ay nag-uumpisa pa lang ang mga magagandang pangyayari sa buhay namin mag-asawa. Pero nagkamali pala ako. Simula pala ito ng isang malaking bangungot na siyang babago sa takbo ng buhay namin. Han? Bakit may mga pulis sa bahay ni na Ate Lydia? Nawawala raw si Jan. Maglilibang araw nang hindi umuwi. Ano? Nireport ni Ate Lydia ang pagkawala ng asawa niya. Kaya nandito yung mga pulis na yan para mag-investigate. Diyos ko, kumusta na kayo si Ate Lydia? Sigurado ako nag-aalala siya ngayon. Kailangan natin siyang damayan. Dahil sa pag-aalala ay pinuntahan ko si Ate Lydia sa bahay nila kinabukasan. Hindi ito alam ng asawa ko. Dahil alam kong hindi siya papayag sa gagawin ko. Iba na rin daw kasi ang pakiramdam niya kay Ate Lydia. Para daw may mali dito. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin maalis sa sarili kong mag-alala sa kanya. Kaya naman nung pumunta na sa trabaho si Fred, ay kaagad kong pinuntahan si Ate Lydia. Halika, pasok ka. Mabutit na isipan mong dalawin ako. Nalaman ko kasi tungkol sa pagkawala ni Jan. Nag-alala ako para sa iyo. Alam mo na rin pala, kinausap ba kayo ng mga pulis kahapon? Oo. Lahat ng mga kapitbahay natin kinausap nila para sa investigation. Naikwento mo ba sa kanila ang tungkol sa pagbabago ni John? Po? Muntik niya na kayong sakta nung sumungod siya sa bahay niyo. Nasabi niyo ba yon sa mga pulis? Oo ate. Pasensya na, wala kami masamang intensyon. Pakiramdam kasi namin, mahalaga impormasyon yun para sa investigation nila. Hindi mo kailangang mag-sorry. Tama lang ang ginawa niyo. Hindi ako galit. Ate, Pero kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko, iniwan na ako ng asawa ko para sumama sa kabit niya. Hindi ko po maiwasang magtaka kung bakit napakakalmadong tingnan at pakinggan ni Ate Lydia. Para bang hindi man lang siya apektado sa pagkawala ng asawa niya. paano mo naman po nasabi yan ate? Alam naman nating may ibang babae ang asawa ko. At matagal na rin siyang walang pagmamahal sa akin.
Kaya wala akong nakikitang rason para hindi niya pa ako iwan. Pero bilang isang mabuting asawa, kailangan ko pa rin gawin kung anong tama. Nireport ko pa rin sa mga pulis ang pagkawala niya. Mahirap na. Baka sabihin pa ng pamilya ni John na wala akong pakialam sa kanya. So, iniwan niya lang ang lahat ng to sa inyo para sumama sa babae niya? Itong bahay, ang mga gamit niya, lahat-lahat? Siguro, pero malay natin. Baka isang araw bigla na lang siyang bumalik para kunin ang lahat ng to. Alam mo naman ang asawa ko. Gagawin niya kung anong gusto niya. To be honest, hindi ko na po alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Para kasing hindi naman siya apektado sa nangyari. At some point, naisip ko pa nga na baka masaya siya sa pagkawala ng asawa niya. Dahil wala na ring mananakit sa kanya. Hanggang sa isang idea ang biglang pumasok sa isip ko habang nakatingin sa kalmado niyang mukha. Posible kayang siya mismo ang nasa likod ng pagkawala ni John. Kasabay ng pagpasok ng ideyang yon sa isip ko ay ang biglang pagsakit ng tiyan ko. Kaagad naman itong napansin ni Ate Lydia at mabilis niya akong dinaluhan. Anong nangyayari sa'yo? May masakit ba? Sumakit po biglang tiyan ko. May nakain ka ba? Ate, buntis po ako. Totoo ba? Diyos ko. Napakagandang balita yan. Ba't hindi mo sinabi agad sa akin? Sa bagay, hindi rin naman kita masisisi. Medyo dumistansya ako sa mga tao mula nang bumalik ako galing Pilipinas. Pasensya ka na. Okay lang ate, naintindihan ko naman. Masakit pa bang tiyan mo? Gusto mong dalhin kita sa ospital? Hindi na po. Maayos na ang pakiramdam ko. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Busog pa naman ako eh. Ay nako, hindi pwede yan. Tandaan mo, hindi ka na lang kumakain ngayon para sa sarili mo, kundi para na rin sa magiging anak mo. Kumain ka sa tamang oras. Hindi yung kakain ka lang kung kailan mo gusto. Opo. Teka lang, maghahanda ako ng makakain. Hindi na po. Sa bahay na ako kakain. Roxanne, huwag matigas ang ulo. Hayaan mo akong alagaan ka at nang makabawi man lang ako sa'yo. Wala na nga po akong nagawa na mag-insist si Ate Lydia na pakainin ako. Dinala niya ako sa kusina at naghain ng mga kain para sa aming dalawa. DJ Rosana, laking gulat ko po nang ihain niya sa akin ang ulam namin. Dinuguan? Tada! Surprise! Diba, naikwento mo sa akin noon na isa sa mga paborito mong pagkaing Pinoy ang dinuguan? Kaya saktong-sakto. Nagluto ako nito kanina. Paano po? Hindi naman yan uso dito sa Amerika. Hindi nga, pero pag gusto, maraming paraan. O sige na, kumain ka na. Medyo hindi ako komportable nung oras na yon sa hindi ko ma-explain na dahilan. Pero ayoko namang ma-offend si Ate Lydia sa akin. Kaya pinilit ko ang sarili kong kumain. Ilang saglit lang ay hindi ko na mapigilang kumain ng kumain. Bigla akong naging ganado. May kakaiba po sa lasa ng dinuguan niya na hindi ko maipaliwanag. Sobrang sarap po ng lasa nito. Ate, alam mo magaling ka magluto, pero may kakaiba talaga dito sa luto mong dinuguan. Ano ba tinagay mo dito? Special kasi yan, kaya masarap na masarap. May halong secret ingredient. Ano po yun? Secret nga, di ba? Ay naku, kumain ka na lang ng mabuti dyan at magdahan-dahan ka rin. Baka mabulunan ka. Mukhang gutom na gutom ka, ha? Hindi naman po ako gutom kanina, pero nung natikman ko tong dinuguan mo, bigla na lang parang gusto kong kumain. Natutuwa akong malaman yan. O sige na, kain lang ng kain. Wala po akong kaalam-alam na ang pagkain ko sa luto niya ay magdudulot pala ng isang hindi magandang resulta. Katapos kumain ay umuwi na ako sa bahay. Maghahanda na sana ako noon para sa trabaho nang biglang sumama ang pakiramdam ko. Nang hina ako at halos hindi ko magawang bumangon. Kaya naman tumawag na lang ako sa ospital at sinabing hindi ako makakapasok. Hindi ko muna tinawagan ang asawa ko dahil ayokong mag-alala sa kanya. Natulog muna ako dahil umaasa akong gagaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong magpahinga. Pero pagkagising ko, ay pareho pa rin ang nararamdaman ko. Ann? Anong nangyayari sa'yo?
Kanina pa ako nanghihina. Di ko alam kung bakit. Ano? Bakit hindi mo ako tinawagan? Ayoko mag-alala ka. Teka, bakit may dugong tumutulo sa binti mo? Ano? Hindi. Hindi. Hindi pwede. Han, ang baby Halika. natin. Dadaling kita sa ospital. Mabilis akong binuhat ng asawa ko at pinasakay sa kotse. Hinang-hina po ko noong mga oras na yon. Pero mas nanaig ang takot ko na baka mapano ang batang dinadala ko. Hindi ko matatanggap kung may mangyayaring masama sa kanya. Han, ang baby natin. Hindi pwede may mangyari masama sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi siya napapano. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Aswang Radio. Naku, pa-intense po ng pa-intense sa mga pangyayari sa kwentong to Oh. Kayo ba sa tingin niyo may kinalaman ng dinuguan ni Ate Lydia sa nangyayari sa sender natin? Napaka-mysterious naman kasi ng dinuguan na yun. Based sa description niya, masarap daw ito pero may kakaiba sa lasa nito na hindi niya ma-explain. Alam ko pareho tayo ng iniisip. Mga kaaswang radio pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga susunod na pangyayari. Aswang Radio. Ligtas na kayo ng baby natin, Han. Tinakot mo ko kanina. Sorry, Han. Hindi ko rin naman kasi na-expect na mangyayari yon. Sabi ng doktor, umiwas ka raw sa pagod at stress as much as possible. Ano bang nangyari kanina bago sumama ang pakiramdam mo? May nakain ka ba o di kaya hinainom? Pinuntahan ko si Ate Lydia. Ano? Di ba sinabi ko na sa'yo, layuan mo na muna siya? Alam ko. I'm sorry, Han. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nag-aalala kasi talaga ako sa kanya eh. Wala nang silbi kung magagalit pa ako. Nangyari na eh. Pero Han, please, huwag ka nang babalik doon. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Pinakain niya ako ng dinuguan kanina. Dinuguan? Oo. Tapos pag uwi ko, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung yung dinuguan ba talagang dahilan na nangyari sa akin. Pero ito lang nakikita kong dahilan eh. Eh ano naman ang meron sa dinuguan na yun? Para magkaganito ka. Hindi ko alam. Ate Elsie, nandito ka rin pala. Salamat sa pagpunta mo dito. Roxanne, nag-aalala ako para sa iyo. May nararamdaman akong hindi maganda sa Lydia na yon. Kaya hanggat maaari, lumayo ka sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Pero isang bagay lang sigurado ako. Hindi siya mabuti. Roxanne, nararamdaman kong may masama siyang binabalak sa inyo. Bakit naman yung gagawin ni Ate Lydia sa amin? Naging mabuti naman kami sa kanya. Hindi porket naging mabuti ka sa isang tao, ay magiging mabuti rin siya sa iyo. May mga taong nababalot ng kadiliman at kahit anong gawin nila, hindi nila ito kayang kontrolin. Ate Lydia, Roxanne, nalaman kong sinugod ka raw sa ospital. Ni hindi ako sigurado kung dito ka dinala. Sinubukan ko lang at mabuti naman sinuwerte ako. ano pong ginagawa niyo dito? Anong klaseng tanong yan? Siyempre nandito ako para dalawin ka. Alalang-alala ako nung nalaman kong nangyari sa'yo. Heto, may dala akong mga prutas. Tsaka pinagluto rin kita ng adobo. Kailangan mong kumain ng mabuti para makabawi ka ng lakas. Salamat. Huwag mong kakainin ng mga pagkaing dala niya. Bakit naman hindi? Kung makapagsalita ka, parang may halong laso ng mga dala ko Wala nga ba? Teka, pinagbibintangan mo ba ako? Anong meron sa dinugo ang pinakain mo kay Roxanne kanina? Ako bang pinagbibintangan nyo sa nangyari? Ate Lydia, kung maaari lang po umuwi muna kayo. Nakita niyo naman po ang kalagayan ng asawa ko. Kailangan niya magpahinga. Nilalaso ng babaeng to ang isip niya. Gusto niya kayong paniwalain na masama akong tao. Fred, Roxanne,
Kilala niyo ako. Wala naman akong ibang ipinakita sa inyo kundi kabutihan. Tinuring ko kayong parang mga kapatid. Kaya bakit niyo ako ginaganito? Mahusay kang manlinlang. Pero hindi mo ako mapapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Alam kong may masama kang binabalak, pero hindi ka magtatagumpay. Walang Ate iyak. Lydia, please. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa aming mag-asawa. At nakita ko pong nasaktan at nagalit siya sa amin. Hindi na siya nagsalita ulit at basta nalang inilapag sa mesa ang mga dala niya at mabilis na lumabas ng kwarto. Mukhang nagalit siya sa atin. Hayaan mo siya. Ang importante, huwag mo na siyang hahayaang makalapit sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Roxanne. Nararamdaman kong may interes siya sa batang dinadala mo. Ha? Bakit naman? Anong kailangan niya sa anak namin? Hindi ko pa alam sa ngayon. Pero kung ano man ang plano niya sa bata, hindi ito maganda. Kaya kailangan niyong magdoble ingat. DJ Rosana, sa point na yon, hindi ko pa rin kayang paniwalaan na kayang gumawa ng masama ni Ate Lydia. Pero naisip ko rin na walang mawawala kung makikinig ako sa payo ni Ate Elsie. After all, walang ibang mas mahalaga sa akin kundi pangalagaan at protektahan ang magiging anak namin ni Fred. Kaya sabi ko sa sarili ko nun, kahit mahirap, lalayuan ko si Ate Lydia. Pero isang pangyayari na naman po ang gumulat sa aming kinabukasan. Oh, Han, ba't namumutla ka? Masama bang pakiramdam mo? Han, huwag ka mabibigla sa sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung paano ko to sasabihin sa iyo. Pero Ano ba? Kinakabahan ako sa'yo. Ano bang gusto mong sabihin? tumawag kasi sa akin si David kanina. Yung boyfriend ni Ate Elsie? O bakit daw? Natagpuan daw niyang walang buhay sa bahay nito si Ate Elsie. Ano? Naliligo raw ito sa sariling dugo. At nakabukas pa ang tiyan at dibdib. Sino may gawa nun sa kanya? Inaalam pa ng mga pulis eh. Wala rin naman silang kilalang may galit kay Ate Elsie. Posibleng nilooban daw ito. At pinatay ng isang serial killer. Pero hindi pa talaga sila sigurado kung anong nangyari. Si Ate Lydia. Ano? Di ba galit si Ate Lydia sa kanya? Han, paano kung si Ate Lydia pumatay sa kanya? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hay, nako, at this point, masisisiba natin si Sender kung si Ate Lydia yung pinagbibintangan niya sa mga nangyari kay Elsie. Napakalaking coincidence naman kasi ng mga nangyari. Kayo, sa tingin niyo ba may kinalaman nga ba si Ate Lydia sa lahat ng to? Oh. Grabe, ang daming tanong sa isip ko. And I'm sure kayo din. Ano ba talaga ang meron kay Ate Lydia at ano ang sikretong tinatago niya? Makakaligtas ba ang mag-asawang Roxanne at Fred mula sa isang taong tinuring nilang kapatid? Yan ang aalamin natin sa huling parte ng kwentong to. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Tuluyan na nga po kaming lumayo kay Ate Lydia. Mabuti na lang at hindi na rin naman siya gaanong lumalabas ng bahay. Kaya hindi rin ako nahirapang iwasan siya. Lumipas sa mga araw at parang nawala na rin siya sa isip namin. Kahit na magkapit-bahay lang kami. Hanggang sa nalaman namin siya na pala ang prime suspect. Hindi lang sa pagkawala ni John, kundi pati na rin sa mga sunod-sunod na patayan sa lugar namin. Ano sabi mo? Hindi nadakip ng mga pulis si Ate Lydia? Yun ang nabalitaan ko. Nanlaban raw ito. At hindi napaghandaan ng mga pulis. Ang kakaiba niyang lakas. Pero ang dami nila. Paano naman sila magagawang talunin ni Ate Lydia? Sobrang lakas raw nito. Parang wala sa sarili. Nanlilisik yung mga mata at parang gusto silang patayin. Ang sabi ng mga pulis para raw isang halimaw si Ate Lydia nung nakaharap nila. Based sa description nila, parang naaalala ko na ang itsura ni Jan nung sumugod siya sa atin. Wala na talaga sa katinuan si Ate Lydia. Naharap raw ng mga pulis ang isang secret room sa basement kung saan nakalagay ang ilan sa mga parte ng katawan ng mga biktima niya. At naroon mismo ang malamig na bangkay ni Jan.
Hindi ko talaga naisip na makakagawa siya ng ganito kasamang bagay. Ako rin. Gulat na ako sa mga nalaman ko eh. Pero sa ngayon, kailangan mas mag-ingat pa tayo. Nakatakas si Ate Lydia at hindi natin alam kung kailan siya babalik dito. Paano kung may gawin siyang masama sa atin? Kinakabahan din ako. Paano kung totoo ang sinabi ni Ate Alcinon na may masamang binabalak si Ate Lydia sa magiging anak natin? Dahil dito ay mas naging alerto kaming mag-asawa. Walang araw na hindi kami natakot na baka bigla nilang bumalik si Ate Lydia sa lugar namin. Pero naisip namin na hindi pwedeng habang buhay kaming mabuhay sa takot. Kaya sinubukan naming ibalik sa normal ang buhay namin. But at the same time, nag-ingat pa rin kami at naghanda para sa kahit anong posibleng mangyari. Finally, we're home. Nantok na ako. Ako rin eh. Ginabi na tuloy tayo. Ang dandal kasi ng mga kaopisina ko. Oo nga eh. Di mo naman nasabi sa akin na sobrang ingay pala ng mga kasama mo sa trabaho. Mga loko-loko rin. At ang nakakatuwa, may mga Pilipino din. Oo. At ang mga Pinoy, ang promotor ng kalokohan. Pero masaya ako na nakabanding ko mga kasama mo. At least ngayon, magkakilala na kami. Pwede ko na itanong sa kanila kung nagloloko ka sa opisina. Never, Han. Never. Dapat lang. Alika na, pasok na tayo sa bahay. Teka, bakit bukas tong pinto? Sigurado kong nilako to kanina. Sira yung doorknob? Hindi kaya may nakapasok sa loob ng bahay. Nagmamadaling bumalik sa kotse si Fred at kinuha doon ang kanyang baril. Mula nung nalaman namin nakatakas si Ate Lydia, ay bumili na po ng baril ang asawa ko. Baka darating daw ang araw na kakailanganin namin ito bilang proteksyon. Han, wag muna kayo tayong pumasok. Tumawag na lang tayo ng pulis. Titignan lang natin kung may tao pa sa loob. Dito ka lang sa likod ko. Huwag kang aalis. Pero, Don't worry. Walang mangyayaring masama sa atin. Nandito ako. okay. Ni hindi namin pinaandar ang ilaw para hindi malaman ng kung sino mang naroon na dumating na kami. Dahan-dahan po kaming kumilos at hindi lumikha ng kahit anong ingay. Sa mga oras na yon, ay para na akong hihimatayin sa takot. Pero sinubukan ko pa rin patatagyan ang sarili ko. Pagkaraan ng ilang segundo, ay nakarating na kami sa kusina. At dito namin nakita ang bulto ng isang babae na nakaupo sa may mesa. Nakauwi na pala kayo. Ate Lydia, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Anong kailangan mo sa amin? Alam nyo, nasasaktan ako tuwing naririnig ko sa mga boses nyo na natatakot kayo sa akin. Bakit? Dahil alam namin ang mga ginawa mo. At sa tingin nyo, gagawin ko rin yun sa inyo? Ako ito, ang Ate Lydia nyo. Para naman tayong walang pinagsamahan. Ate, please, umalis ka na dito. Ayaw namin ng gulo. Gusto lang namin ng tahimik na buhay. Ako rin naman eh. Isang tahimik na buhay lang din naman ang gusto ko. Pero bakit? Parang ang hirap-hirap makamit noon. Paano ka magkakaroon ng matahimik na buhay kung pumatay ka ng mga inosenteng tao? Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Biktima lang din ako. Paano ka naging biktima kung ikaw mismo ang halimaw na pumatay sa kanila? Halimaw? Halimaw na palang tawag sa akin ngayon. Pagkatapos ng mga sakripisyong ginawa ko, isa na pala akong halimaw ngayon. Oo nga naman. Ano bang habang pwedeng itawag sa isang aswang na katulad ko? Aswang? Oo. Isang bagong yanggaw na walang kakayahang kontrolin ang sarili niya. Diyos ko. Gusto niyong malaman kung ano nangyari nang umuwi ako sa Pilipinas, di ba? Pues, sasabihin ko sa inyong lahat-lahat.
wala akong ititirang detalye. Malalaman nyo kung paano tuluyang nasira ang buhay ko. Dito na nga po isinawalat ni Ate Lydia sa amin ang madilim niyang sikreto. Nung umuwi siya sa Pilipinas, tsaka nilang nalaman na may lahi palang aswang ang kanyang ina. Nagawa nitong ilihim sa kanila ang bagay na yon sa loob ng maraming taon. Hirap na raw ang kanyang ina at gustong-gusto nang magpahinga. Pero hindi raw nito magagawa yon hanggat walang tumatanggap sa pagkaaswang nito. Nakiusap ang mga kapatid ko sa akin, pati si nanay. Nagmakaawa siya na tanggapin ko raw ang sumpa. Pero ayokong pumayag. Kinamumuhian ko ang lahi nila. Ginawa ko pang ang misyon sa buhay ang pagiging isang manunugis ng aswang. Kaya hindi ako makapapayag na maging isang halimaw. Pero bakit ka pumayag sa huli? Dahil nakita kong paghihirap ni nanay. Hindi niya na kayang mabuhay pa. Hanggang sa nagdesisyon ng bunso naming kapatid na tanggapin ang sumpa. 15 anyos lang siya. Masyado pang bata. Ang dami niya pang pwedeng maabot sa buhay. Samantalang ako, pakiramdam ko wala nang kwentang buhay ko. Wala na akong mararating pa. Habang buhay ko na lang pagtitiisa ng mga pang-aabuso ng asawa ko. Naawa ka sa bunso niyong kapatid. Kaya sa huli, tinanggap mo ang sumpa. Oo. Wala na akong ibang nagawa, kundi tanggapin ang sumpa ng pagiging aswang. Alam kong hindi to madali. Pero hindi ko rin inasahan na sobrang hirap palang pagdadaanan ko. Mas lalo po kaming nagulantang nang aminin niya sa amin na nung naging aswang siya, ay una niya naging biktima ang sarili niyang anak at mga kapatid. Biglang nagbalik sa isip ko ang kinuwento ng mama ni Fred. Wala akong kaalam-alam na si Ate Lydia pala ang tinutukoy niya nun. Alam niyo ba kung gaano kahirap tanggapin yon? Nung bumalik ako sa pagiging normal na tao, natagpuan ko na lang na nakahandusay sa sahig ang sarili kong pamilya. Lahat sila wala ng buhay. Wakwak ang katawan. Habang ako, naliligo sa dugo nila. Diyos ko! Kaya nagmadali akong umalis sa lugar namin. Bumalik agad ako dito sa Amerika. Bago pa ako mahuli ng mga tao. Dahil alam kong sa oras na mahuli nila ako, hindi nila ako sasantuhin. Maging ang kapwa ko manunugis ng aswang, hindi sila magdadalawang isip na patayin ako. Pagkabalik raw niya dito sa Amerika ay muli naman niyang hinarap at tiniisang pag-aabuso ng asawa niya. Pero sa pagkakataong ito, naisip niyang gamitin ang kanyang pagiging aswang upang makapaghiganti kay John. Wala itong kaalam-alam na hinawaan na pala niya ito sa pagiging aswang. Unti-unting nagbago ang mga kilos na John at gaya niya, hindi rin ito nagawang kontrolin ng gutom. Ibig sabihin kayong dalawa ni Jan ang nasa likod ng mga patayan dito sa atin? Tama ka. Nung una mga hayop lang ang kinakain namin. Pero kalaunan, hindi na naging sapat ang mga ito para pawiin ang gutom namin. Kaya umabot sa puntong pati mga taong natatagpuan naming mag-isang naglalakad sa gabi, pinapatay na rin namin. Mga halimaw nga kayo. At si Ate Elsie, ikaw bang pumatay sa kanya? Magsabi ka ng totoo. Aaminin ko. Nadala ako sa galit ko sa kanya. Hindi ko matanggap na nagbago ang tingin niyo sa akin ng dahil sa kanya. Wala naman talaga sa plano kong patayin siya. Pero sa huli, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hayop ko! Aaminin ko rin na sa umpisa'y nagkaroon ako ng interes sa pinagbubuntis mo. Natuwa ako nung nalaman kong nagdadalang tao ka. At sa totoo lang, tinangka ko talagang kunin ang bata. Pero nung nalaman kong na-ospital ka, bigla akong nagsisi sa ginawa ko. Naalala ko kung gaano kayo kabuti sa akin. At hindi dapat madamay ang isang inosenteng bata sa kasamaan ko. Magpasalamat ka't hindi ako nakunan dahil sa ginawa mo. Dahil kung may nangyaring masama sa anak namin, hindi kita mapapatawad. Ayoko nang mabuhay ng ganito. Kaya nagdesisyon ako na sa gabing ito, pagkatapos kong isiwalat sa inyong katotohanan,
Tatapusin ko ng paghihirap ko. Anong ibig mo sabihin? Namilog ang mga mata namin na makita ang isang patalim na kinuha niya mula sa kanyang likuran. Hinagkan niya ito at ngumiti ng mapait. Ate Lydia, anong gagawin mo? Bitiwan mo yan. Siguro, tama lang na pagbayaran ko ang mga nagawa kong kasalanan. Ayokong mabuhay ng ganito. Ang hirap labanan ng kadiliman na nasa loob na ngayon ng pagkatao ko. Hindi ko kayang tiisin ang sumpang to. Kaya bago pa ako makapambiktima ng mas marami pang inosenteng tao, mas mabuti pang tapusin ko ng walang kwenta kong buhay. Ate! Unti-unting inangat ni Ate Lydia ang kamay niya may hawak na patalim. Sa puntong yun, hindi namin alam kung pipigilan ba namin siya o hindi. Alam kasi namin ito lang ang tanging paraan para matapos na ang kasamaan niya. Pero hindi rin madali para sa aming makita siyang tinatapos ang sarili niyang buhay. Pero bago niya tuluyang masaksak ang kanyang sarili, ay bigla na lang humaba ang kanyang mga kuko. Kinilabutan kami nang makita ang nakamamatay niyang pangil at ang matalim niyang mga mata. Nagiging aswang siya. Nabitiwan ni Ate Lydia ang hawak niyang patalim at bigla na lang niya kaming sinugod. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, kaya hindi namin napaghandaan ang pag-atake niya. Nagulat na lang kami nang mahawakan niya na ako. Bitiwan mo kasawa ko! Ate Lydia, maawa ka. Bitiwan mo ako. Bigla siyang nagwala at itinakbo ko papuntang sala. Pinagtatapon niya ang bawat gamit na nadaraanan namin. Sobrang higpit ang pagkakahawak niya sa akin ay halos hindi na ako makahinga. Ate, please, tama na. Itigil mo na to. Napasigaw ako na paputokin ni Fred ang baril. Natamaan naman si Ate Lydia sa kanang braso nito. Bitiwan mo si Roxanne! Hindi kita hahayaang saktan ng mag-ina ko! Muli niyang pinaulanan ng bala si Ate Lydia. Ilang beses na nitong nakailag sa bawat balang lumilipad sa direksyon nito. Pero hindi nagtagal ay nanghina na ito. Naramdaman ko rin ang pagluwag ng hawak niya sa akin hanggang sa tuluyan na niya ako nabitawan. Napuno ng sugat ang katawan niya. Hinang-hina na napaluhod sa sahig hanggang sa tuluyang bumagsak. Ate Lydia. Wala na siya, Han. Ligtas ka na. DJ Rosana, tuluyan na nga pong nawalan ng buhay ang aswang na si Ate Lydia. Dumating ang mga pulis pero hindi nila pinaniwalaan ang statement namin tungkol sa pagiging aswang ni Ate Lydia. Para sa kanila, ay may sakit daw ito sa pag-iisip kaya nito nagawa ang mga yon. Hindi na lang namin pinagpilitan ang version ng kwento namin. Dahil alam namin hindi na magbabago ang isip nila. Pagkatapos ng madilim na kabanatang yon sa buhay namin, ay sinubukan namin ibaon na sa limot ang lahat. Sa awa ng Diyos, ligtas akong nakapanganak at nagkaroon kami ng isang masaya at normal na pamilya. Katunayan, nagkaroon kami ng 2 pang anak. At hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira sa Amerika. Madalas rin kaming umuwi sa Pilipinas dahil ayaw naming mawala ang mga anak namin sa Filipino roots nila. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwento ko. And looking forward din po ako mapakinggan ang mga upcoming stories niyo dito sa Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ayan! So isang napakagandang kwento na naman ang napakinggan natin sa araw na to. Bukod sa nakakatakot, hindi ko rin maiwasang makaramdam ng lungkot para kay Ate Lydia. Alam ko mali yung mga ginawa niya pero ang kwentong to masasabi kong living proof na maging ang mga halimaw ay may sarili ring kwento. Oh. Hindi sila basta naging masama na lang ng walang dahilan. Sobrang hirap ng mga karanasan niya sa buhay at sa huli, nagsakripisyo pa rin siya alang-alang sa bunso niyang kapatid. Alam niyo, hanga rin ako dito kay Sender dahil sa kabila ng takot na nararamdaman niya, hindi pa rin talaga nawala yung concern niya para sa isang taong tinuring niyang kapatid.
Kung kayo yung nasa posisyon ni Roxanne, ano yung gagawin nyo para layuan ng isang hinihinalang aswang? At kung ikaw naman si Ate Lydia, handa ka bang tanggapin ang isang sumpa para iligtas ang kapatid mo mula dito? Please make sure to leave your comments down below sa ating comment section. Thank you so much for listening mga Kaaswang Radio. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aming munting YouTube channel. Makakaasa kayo na patuloy kaming maghahatid ng mga ganda, mga nakaka-inspire at mga nakakatakot na kwento sa inyo. Once again, I'm your DJ Rosana and this is Aswang Radio. Aswang Radio.